Parang pinaalis daw yun sa bahay nila. Hindi na sila nakatira doon. Bakit pinalis? Bakit? Sa binag natin, sa bantayan natin. Hindi man din baga kasi sa kanila yun. Bakit sila pinalis eh? Akala ko okay naman nung nakarang vlog natin. Hindi ko nga alam. Hindi man din sa akin sinabi yung pinakarason ay. Sige, puntahan lugod natin kung saan natin si Lela. So sa mga di pa nakakilala, si Lela is yung ilapit sa atin ni Pao, best friend niya, classmate niya. At hanggang sa yun, natulungan natin. Nabigyan ko din ng work siya sa bahay na yung trabaho niya is sideline. Hindi naman fix yung schedule na pwede siyang pumasok anytime na available siya. Yan, so yun ang trabaho niya sa bahay is yan, nagbabantay kay Baby Rabay and kay Jackson. Pero ngayon, kaya pala hindi na siya pumapasok ngayon, no? Halos ano na. Kaya pala Siya nakakapasok late. hindi siya nakakapasok lately, pero alamin din natin yung kwento. Ano? Dito na ba yung nakatira? Tawag po. Lela! Opo. Po? Ano wala daw si Lela? Nasaan? Alam mo po kung nasaan? Hindi daw. Hindi daw. Dito po si Lela. Apartment. Ay, hello. Uy, kumusta? Ay, tagal na kitang di nakikita. Like, ito nang bago yung ano. So, Ano lang pala ka? maliit lang siya. Parang studio type lang. Hindi, upo ko muna dyan, Lela. Magkano ang renta niya dito? 4K po. Bago, mahal na ng renta ngayon, ano? Kasama na dun yung ano, hindi pa. Ay, kasama. Dati noon ganito to, 5. Oo, ang ganito. Dati nga, kaya pang 152 eh. Ayan, dito tayo ngayon sa, ano ba ito, apartment? Boarding house. Parang gano'n parang studio type. Studio type. Bed spacer. Oo. So, anong nangyari, Lela? Pwede ba ikwento sa amin kung ano yung nangyari sa, bakit? Galing kasi kami doon, wala akong sabi. Hindi lang nga alam kung nasan ka o hindi lang sinabi siguro. Ano ba yung nangyari? Pwede mong magkwento sa amin? Mga Okay ano na. pa kasi, bago kayo magpa-Korea ko, ay nung bago pa pong birthday si Krista, parang nagka-problema na po sila. Tapos, syempre po sa pamilya, nag-separate po. Tapos yung mga kapatid ko, syempre, babae din po. Kinuha po ni mama. Tapos ako man po, ginagabi na po ako sa inyo. Pag uwi ko po, wala na po, hindi ko na po naabutan yung tatlo, si mama, tapos yung dalawa. Pag uwi mo doon, Galing po ako umalis sa inyo. Tapos, wala na po. Umaga po, may nag-chat sa akin, account ng kapatid ko, si mama daw po yun. Ako muna daw po bahala dun sa dalawa. Tapos kinuhaan niya po kami ito nga po yung apartment, si mama mo nagkuha Tapos inutang muna po niya yung pambayad at matrabaho muna daw po siya dun sa sa paresan yung sinasabi mo. Kasi di muna daw po siya mabalik sa bahay at nagka-problema nga po sila ni Papa. Parang may nangyari po. So, ngayon, separate sila, hiwalay sila. Opo. Kaso po yung dalawa, dito po talaga yung kaming tatlo. Tapos, kaso po nung nakaraan, kinuha po ni Papa. Okay. At syempre po, Mas bunso sa'yo? grade 2 tapos grade 6. Grade 2 at grade 6. Ngayon, sino kasama mo dito? Ako lang po Ikaw lang. Dati may kasama ka dito mga... Kami po talagang tatlo. Ang hinatid niya po, baga ko yan nung Dito po yan. Kailan nga yan? Yung galing po sa birthday oo. ni Krista. Oo nga pala. Oo nga pala. Ko lang nalaman na hiwalay na. So, wala na bang chance na magkaayos yung magulang mo? Yun po, kaya po kinuha, nararamdaman ko man po gusto pa po ni Papa, kaya kinuha niya po yung dalawa para po, syempre magbalik po si Ma. At kapag nandito po yung dalawa, hindi niya kasama, wala man pong babalikan dun si Mama, parang gano'n. Kaya pinilit niya po talagang ibalik sa bahay. Buti sumama yung kapatid mo doon sa papa mo. Wala man din pong magagawa yun. Ako po kasi, syempre, parang pag may problema po baga sila, nalayo po ang loob ko kapag may nangyayari. Paano kasing nalayo yung loob? Na-distansya ka sa kanila? Nagasuot mo na Biglang change topic. Hindi man kuya, yung parang normal man po pag ang problema ng pamilya. Kapag You read.
Kapag alam mo pong may nasasaktan, syempre malayo ka po na masama yung loob mo doon sa nakakasakit. Okay, so alam mo yung kwento. Opo. Kaya ikaw yung umalis doon. Kumbaga pumanig ka dito kay mama mo. Opo. Okay, nagagets ko. Kaya sila naghiwalay. Pero may ano man po sa akin na ayoko po nung mabuhay yung kapatid ko na Sorry. ano po, hindi po magkakasama po pag kaya parang sa akin. Kung kaya ba nilang ayusin po kasi kawawa din yung mga bata na kapatid ko. Ako nga po na mga problema kapag naiisip ko. Siyempre, bilang panganay din. Oh, Bata pa yung mga kapatid mo. Lalo na ngayon. Dahil nga sa dahil sa kahirapan, di ka rin nakapag-aral, di ba? Kumbaga, hirap talaga. So, ayun. Kaya andito ka, di ka bumalik doon. Pinapabalik ka ba doon ng papa mo or ayaw mo lang talaga? Mas gusto mong maghiwalay? parang ang ano po inaabangan ko si mama kasi gusto ko sabay na kami. Parang, Okay. Nababalik. opo. Grabe yun, no? Biglaan din pala yung pag-uwi mo doon, wala na. Tapos gano'n na nga, nagkabili na ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo. So, magkano yung renta dito at paano kayo nakakapagbayad? May advance po ba yun? Parang yung 2 beses na po binayaran. Kaya parang pa 2 months pa lang po. Okay. Parang bayad na po yung pangalawang buwan. Ganun pala. So, ikaw mismo, ano yung plano mo, lalo ngayon? Di ba nagtigil ka? Anong plano mo? Anong gusto mong mangyari? Yun nga, kuya, parang napasok man po baga ako sa inyo. Pero kapag namamroblema po talaga, parang ayoko makipaghalubilo. Parang gusto ko lang mag-isa. Ngayon po, yung mag-isa ako dito. Siguro, para akong, ayoko po, parang nahiya ako makisama sa iba. Pag may problema ka, parang di mo kayang tawag dyan, yung di mo kayang maging okay sa harap ng iba pag may ano. Pero nung nakapasok muna ako sa inyo, kuya, pag gabi, ang kakwento ako sila Ate Nelia, na-advise man nila ako, kuya. Kasi, ko, mapakita yung nararamdaman ko kasi iyakin talaga ako. Kumbaga, tingin namin sa'yo, hindi ka umiiyak. Parang nahiya ka na ilabas yung pagiging yung weak mo din paminsan-minsan. Kasi talagang tingin nila sa'yo, tingin ng mga tao sa'yo, strong. Pero normal naman yun. Di ba? Kahit sinong umiiyak pa rin. Normal naman yun. Lalo na pag may mga pinagdadaanan. Mas okay nga yun na nailalabas mo rin yung problema sa ibang tao kaysa palagi ka mag-isa. Di ba? At ganun siya. Talagang, kung tutuusin nga di ko pa malalaman yung problema niya. Sa ibang tao ko pa talaga nalalaman. Lahat. Si Lela. Sa ibang tao ko pa nalalaman. Basta huwag ka lang mahiya. Sabi ko naman sa'yo, pag gusto mong pumasok ka lang. Lalo na ngayon, kailangan nyo din ng pera. Di ba? Tapos, yun, kung mag-ready ka sa pag-aaral mo, no? Ikaw pa, anong masasabi mo pa? Patuloy lang yan. Padayon. Padayon yun, di ba? Kasi tulad nga ng sabi ni Kuya, si Lela yung type na hindi na nagsasabi ganyan. Kasi ako, di ko alam. Ngayon ko nga lang nalaman na na pala. So, yun. Huwag kang maya na magsabi sa amin, mag-open, maghingi ng tulong kasi alam mo naman baga, syempre tutulungan naman namin ikaw. Part na rin siya ng Kalinga family natin, Kalinga Dahanan, Batch 3. Kaya huwag kang maya sa amin. Yan. Lagi ka lang lalapit. Ganyan. Tapos andito lang naman ako para sa'yo. Yan. Lang. Patuloy lang. Lalo na kay Lord. Wala. Sa akin kasi, ang pag sabi sa kwento niya, parang naiintindihan ko kasi siya ay, di ba, parang panganay. Iba kasi minsan yung parang, ito yung sacrifice din ng panganay. Tapos, siya yung nakaka-witness ng mga nung mga nangyayari sa family, especially dun between sa parents niya. So ako, yung, hindi sa kwento niya, parang, yun nga yung sinasabing impact ng mga decisions ng
mga nakakatanda, yung impact na hindi ko ma-explain tayo. Wait lang. Yung impact ng decision ng parents, talagang ang una talagang magsasuffer or yung unang talagang maapektuhan is lagi yung mga anak. So, yun. So, ang ano ko is, like yung mga parents, yung mga nanonood din dito, yung mga, siguro mga nakaka-relate din, lagi natin isipin na before we do something, let's always think yung magiging consequence nito sa pamilya. Doon sa mga anak. Ganun. Tapos, naiyak kasi ako, tapos nadala. Hindi kasi syempre, di ba? Lahat naman ng ano, hindi kasi hindi ko na-share dito. Syempre, meron din napagdaanan sa ganun. Ganun. So, ang sapan lang sa'yo, bilang panganay, alam ko gusto mo ipakita na ano ka, na tough ka, na strong ka para sa mga kapatid mo. Pero alam ko, mahirap din sarilinin kasi yan. So, much better, ni-open up mo. At masaya rin ako marinig na nakaka-open up ka na kina Ate Nelia. Yun, yung mga kasamahan din natin sa bahay, para naging, mo siya, family kami, naging family mo din kami. So, nabigat siya. Kay Mang Jun at Gigi. Yan. Kaya yun kasi, diba, tulad nila, diba nila Ate Nelia, kasi bilang nanay, syempre, alam din na nakarelate din sila somehow, yung nakakatulong sila sa'yo. Yung ganun. Ay natatandaan ba siya? Siya ang isa sa mga kauna-unahang beneficiary na aking tinulungan. Kinubkob ko rin sa bahay at pinaaral. At nag-celebrate din kami ng kanyang debut. Ngunit lumipas sa mga panahon at ang dami nangyari. Mga payo ko at paalala bilang kuya ay hindi niya nasunod. Mas pinili niya ang mabuhay na sarili niyang kagustuhan. Kaya umalis siya sa bahay. At kamakailan lang, muli siya nagparamdam at nag-chat sa akin. Kaya naman agad namin siya pinuntahan para kamustahin. Gaya ng sinabi ko, lahat sila ay may pagsubok at kanya-kanyang laban na hindi natin nalalaman. Mga pagsubok na bigla na lang dumarating sa ating buhay. At ito nga nangyari sa Kalingap Angel Batch 3 na si Luella. Nagtaka na lang kami kung bakit bigla siyang hindi na pumapasok sa bahay. Kaya noong pinuntahan namin siya, ay nalaman namin kung ano ba ang nangyari. Hi! Ako nga pala si Kalinga Crab. Dating animator na umuwi ng Bicol para tulungan ang aking ama na pabahayan ng ating mga kababayang naghihirap. Sa ngayon, meron na tayong 250 total na pabahay at madami ring scholars. Tara, samahan nyo kami at welcome kayo sa aming tahanan. So, ayun, may babalikan tayo ngayon na humingi sa atin ng tulong. At talagang kailangan nila ito. So, may dala tayong bigas, groceries, bigas. So, tara po. Alam kong iba sa inyo, kilala ito. Tara. Bombay. Nabalikan na. Bombay. Nang namin napunta. Dito. Dalawa po yun. Dito. Palito. Ano yun na? Diyan kayo nakapito?
Itong dalawa? Itong dalawa? Hello? Ano? Oligado muna sa loob, bibig ko mamaya mahulan. Sige na, dyan na muna kayo. Upo, tapusin nyo na yan. Pasok na po. Ito ka, ito si Mumbai. Mumbai. Kumusta? Apil tayo. Buhay mo kay Rick. Bakit? Tara, pasok tayo. Sige, lagay mo dyan, lagay mo dyan. Alright. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Madeline. Kumusta? Wait lang, ilaw dito. Maliwanag? Minsan, Kuya Rob, sa ilaw namin na ganyan, napuputol na bagaw, nababara na kami. Wala na kami nawawalaan ng kuryente din minsan. Dito ka, dito ka. Pero minsan, naman ang buhay namin dito. Kumusta ang buhay nyo, Bombay? Kumusta ang buhay nyo? Wala na naman kami mga pagkain, wala kami bigas na sinasabihan ako ni ate, si Sheena, nang utang daw silang ng bigas. Ay, Doon utang ba daw. sa dating kaaway namin yung doon sa may dulo na doon. Nautang ka sa dati mong kaaway? Tapos matindi pati sa muyo. Bakit? Pinaadaan na naman lang kaming purkit na ayusan silang bahay. Tingnan mo ba yung bahay nila doon sa may taas na din? Ganyan. Mataas. Gang sarabyan kami dyan ng lapa na daw yung bahay namin. Ay, Tapos tingnan mo yun sa may bubong namin, may nagtatarapon na dyan. Kaya natururo na yan pag Matagal na to. malakas ang ulan. unang babae pa to ni Kuya Bal. Na parasok na ditong tubig. Bombay, mapakilala ko sa'yo, gwapo. Amerikano. Uy, kinilig! Kinilig si Bombay! Bombay, Bombay. Oh, gwapo, gwapo. Magaling yan si Bombay maghilot. Bombay, hilutin mo nga. Opo, opo. Opo ka. Magaling yan maghilot. O, yan o. O, yan. O, yan. Tanong yan. Ano to? Bombard na? O. Galing nga. Galing yan. O. Yan o. 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 Yan, yan. Mabil kang pangtingkong. O, katingkong daw. Yan, magaling yan. Ayan na. O. Ayan na. Eu vou seguindo assim. Ayan na. Uy! Pug! Papango ako ha. Pug! Ayan na. Oh! Oh! Sige ba, di pa yung tapos. Uy, tapos na. Di pa! Huwag mo anuhin. Masasaktan na siya. Muna na. Super saiyan ka na ba? Muna na. Magaling na. Parang nga na. Yan na 30 minutes. Ginagawa ko. Oh, tama na. Okay na. Di ba kayo? Ayan. May isa pa dito, Pogi. Kaya naman kami palayaso na nang talaga kayo Di, digil. ba't kayo papapalayasin? Gusto na daw nga ni gagabao na ining harong talapa na daw harong ni digil. Oh, hindi Yung naman. mga si Maganda pa na anong ba? bagaw, garaba na bagay nun. Maganda pa naman ah. Dito, kakusapin namin si, Madeline. Uy! Si Kuya Jemel oh! Si Kuya Jemel! Hello po! Oh, kilala mo yan? Nakakita mo. Yes! Nakangiti ka kay Jemel ah! Kayo lang ito mga pogi. Ano? Ang buhay namin. Oh. Ramdam ko ngayon dito, naibuhay namin. Tapos ako, gusto ko naman nakainom naman akong gamot. Hindi. Alam mo kung bakit? Nagang sugal ka kasi. Nakasaya Kaya ka man dyan. ako tatawaman akong... Sabi daw, nagbibinggo ka dyan, tong eats. Oo. Nakakapangit talaga ng buhay yun. Nakakapangit ng buhay yun, yung sugal. Kaya dapat kung gusto mong maayos yung buhay nyo, maging maayos ka din. Huwag kang magsugal. Nakakasira ng buhay yun. Diba yun? Baka pag binigyan kita mamaya, diretso ka doon.
Oh, di ba? Kilala mo to? Sino yan? Kilala ko siyang kasama mo lang. Tapos, arte nga. Sino siyang bagang ito ko yung pangalan niya? Jemel. Ha? Si Jemel. Si Uyang, tanda mo pa si Uyang? Tanda mo pa si Uyang? Yung dati bagang naunang naayusan mo kaming bahay talagang okay kaming ang buhay namin. Ang kasama mo lang dati baga si Kuya Dito yun. Nasa bahay talaga Kayong siya. dalawa lang. Grabe ang Sauna chismis mo ngayon. Ang dami yung chismis. Mamaya tayo magchismisan. Kausapin ko lang si ate mo. Oh, Madeline, kumusta? At napa-chat ka? Ba't anong nangyari? Dito na pala si ate mo? Opo, naglipat na po at ayaw din po doon sa side no, Okay. Pero sila pa naman. sila pa na po. Si yung isa, sino nga yun? Si... Pakilala mo nga ilang yung mga kapatid mo. Kabisado yun to. Ay. Yung anim lang. Oh, yung anim. Sino yun? Babae Oh, kami. sige. Sige, sino? O ganyan o. Shena, Sherry, sunod ako, sunod si Ubong. Oh, sino Tapos pa? si Bernadette, Sino pa? tapos Rizali. Ayun. Ayun si Cheryl. Kumusta? Wala dito. Nung nasa Talisay po, nagbukod May asawa na din. Ano po yun, buntis din po yun ngayon, dalawa. Oh, dalawa na rin na anak. Okay. Ikaw, di ka pa naman. Hindi po, Baka mag-asawa ka na rin. wala insights po kayo. Hmm? Wala. Jowa ka nga eh. Ikaw mag-asawa ka na. Kumusta ka? Kumusta yung kalusugan mo? Bakit ano ka sa akin? Napatawag? Kasi po nagka-utang po ako ng malaki. Maliit lang naman po yun, kaso po, may patong-patong po yun, kaya nagdaki po. Oo, bakit ka nagkautang? Anong nangyari? Ano po yun, kasakit po baga ako na nag-utang po ako doon, tapos pag-apply po ng trabaho. Meron po kaya akong trabaho na hindi po dinadagusan kasi hindi ko po kaya. So, ngayon na-realize mo na mahirap. Naniniwala ka na sa mga payo ko dati. Umalis ka kasi sa bahay ay. Ngayon naisip mo na mahirap talaga. Ano yung pinagsisihan mo? Na umalis ka. Buti si Kulot nandun sa bahay. Kahit paano, nakapag-aral siya, nakatulong siya sa inyo. Pero di naman sapat yun. Kaya mahirap talagang buhay. Lalo na, kaya kapag may mga oportunidad talaga, makapag-aral kayo ng libre, may matutulugan, may pagkain, dapat talaga huwag nating sayangin. Tama? Ano yung masasabi mo doon? Ba't ka naiiyak? Ba't ka naiiyak, Madeline? Ano masasabi mo? Sige po natin yan. Bakit? Grabe ang pinayat mo. Ang hirap talaga. May sakit ka ba ngayon? Okay ka na? Ano po na, yung pag ano ko po pa, labas ng hospital, may tama daw po yung bag. Baga. Ako, pero nakaano man pa ako, nakainom ng gamot. Maintenance. Okay. Pero di na po ako nakapalo check up po nun. At ano po, ngayon, palagi po naubusan ako na number I. Pero kailangan mo daw ng gamot. Opo, nag-design na po ako na mag-resign po doon sa pinapasukan ko. Paano ako makatrabaho kung may sakit ka? Pero kaya mo naman magtrabaho. Kaya naman po. Sa mga company kasi wala pa required yung medical. Kaya nga po. Pero sa ibang company, hindi ka talaga tinatanggap pag may sakit, gano'n? Hindi po. So sa baga daw yung sakit mo. Tapos naghina po yung baga ko kaya. Kadalasang sakit yan ng mga ng mga talaga, mga kulang sa mga nutrition. Mama ni Grace, yan din yung sakit Sa baga po. sa baga. Yung na-hospital po ko, ang finding po sa akin, acute po yung hika ko. Okay. Tapos yung sa baga nga rin po. Hindi naman Wala naman pong TB, pero nung unang sakit ko po, hindi po nadala yung papunta daw po. papunta daw doon. Okay. So, mga kapatid mo dito, kumusta naman si Kulot? Ano masabi mo kay Kulot? Okay naman yung... Okay naman po. Masaya man din po ako na nasa inyo yung kaya hindi siya po yung nagpalit na pag-aral po ninyo.
Anong ina-advise mo sa kanya? Kasi nga, nanggaling ka na sa amin. Ano po, magsayahin po kami. Tsaka, maging ano lang po. Maging masipo, mabait. Hindi po kagaya ko pasaway. Mahirap itong mga kalingap talaga, no? Buhay nila. Kasi hanggang ngayon, wala pa. Sana kung tinuloy ni... Nagsimula pa yun kay Shena eh. Kung tinuloy ni Shena yung mga, ano natin, yung mga plano sana natin sa kanya, mag-aral siya. Diba? Di sana ngayon, may graduate na kayo. Hanggang napunta kay Madeline. Ngayon, si Kulot na. Si Kulot na ngayon yung dapat makapagtapos. Simula pa kay Shena yan. Unang taon ko pala na pag-vlog, di ba? Hindi naman kami nagkulang sa paalala sa inyo. Mahirap talaga mag-aral. Kaya pag may nagpapaaral sa inyo, huwag niyong sayangin. Ako, sobrang hirap magpaaral. Panahon ngayon. Di ba? So si Kulot, pag-asa nyo. Si Kulot ang pag-asa nyo. Masipag po mag-aral. Yun ang maganda. Kasi alam niya yung kahirapan. Ay nandyan. Lalo na may kapatid kayo, si Bombay. Yung gamot niyan, di ba? Ay, anyway, ngayon ang pwede mong gawin, magpalakas ka para makapagtrabaho ka ulit. Ilan taon ka na? 22 po. 22 ka na. May ano ka ba bang mag-aral? May plano ka pa? Meron po. Oh, Gusto ko nga po mag-ano kahit pag Sabado lang po na college sa labo. may ganun ba? May ganun po, nagtalasa po ako. Mag-aral ka. Pwede ka naman mag-aral eh. Basta ano lang, ayusin mo lang yung mga priorities mo. Unahin yung mga dapat unahin. Ano? So, mabait na si Bombay. O, tahimik na. Dati, pag nag-interview ako, madaldal ito eh. O, Bombay, pasalubong ako sa'yo. Ayun ako, Bombay. Namiss kita, Bombay ay. Sino ako, Bombay? Anong pangalan ko? Si Kuya Rob. Ayun. Ay, kala ko. Ayun po kami, tapos mo yan, no? Kanina ka pa rin. Pogi pa rin? Pogi pa rin, ano? Ayun. Ito, Pogi. Ito, pogi oh. Basang sisiw na. Kuya Rob na ang picture mo, tingnan mo. Kaya pag minsan, pag wala ka dito, tingnan kita ng picture mo. Ay, siya, nasaan? Garo ka yan eh. Tingnan mo ang... Ikaw garo kayong Kuya Rob, saka yung bato mo. Ay, pwede mo si Jeff at kawawa naman. Nasaan? Tingnan mo, picture ninyo. Tagal na rin na eh, kasi huling punta ko dito. Kasi may nagpa-vlog naman kasi sa inyo. May nagpa-vlog sa inyo, si Bente Boy. Bira ba o padalas? Ako kasi pag may nagpa-vlog, hinahayaan ko muna. Yan ang problema kasi pag may ano. Tapos kapag nakita dun sa ibang vlogger na naghihirap, kami yung sisisihin. Mali po yun, ano? Kasi kaya nga may iba nagpa-vlog, dapat ano yan, kumbaga responsibilidad mo yan. Pero kung di nyo naman kaya nga, kumbaga iba-vlog nyo lang para masira kami na kami yung una nagpa-vlog, mas better na i-report na lang muna sa amin para kami papuntahan namin. Kaya yun, may nagpa-vlog kasi sa inyo before kaya di ako nangingialam. Minsan, pag wala na kami doon na ng tubig, napabaraba na lang talaga kami sa ilog. Grabe ng ano, totoo? Naputulan na kami kayo, minsan inabuhos gripo na namin ng mami. Oh, Bombay oh. Oh, luto kang pansit. Oh. Ay, kinikilig si Bombay. Gusto mo, iwan ko na dito si Edward? Oh, ano yan? Ano yung Bombay? Sabon mo itong laban mo. Oh, ano to? Kulang din talaga, yung gamot lang din. Ah, gamot. Ako naman. Oh, ano yan? Kasi hanggang painom sa ako. Oh, ano yan? Iinom ko man, pag naan mo talaga pag umaga lang itong labi. Oh. Tuwa si Bombay. Daming pagkain ni Bombay. Ha? Oo. Paano pala yung ano nyo dito? Pagkain nyo? Anong? Ano po, kung ano na lang po, kagahapon po nagbangwit isda, yun na ngayon nasa ilog, yun na ilog lang. Ah. Kaya po na Okay. pagkahapon. Kawawa naman tong Bombay Sisters guys, no?
talaga. Ayan. So, may itlog dito. Bombay. Oh. Ano? Alam naman yan mamay nila ate sa... Wala man. Kamay na naman yung laman na namin ay. Wala na uubos na ang Talaga ito, pagkain sir. namin. Wala naman kami kami nakakabili. Hayaan nyo. May bigas kayo, groceries, at may bibigay pa ako sa inyo. May utang to si Madeline ay. Baka naman utang ng boyfriend mo yon. Bira ka, Madeline. Diyan lang po yung sa tindahan, may utang na nautang niyo po din sila ate. Palikot niyo. Ang naman oh. Talagang binuksan. Nakita niya talaga. Oh, Madeline. Sa inyo to ha. Ikaw, Kulot, saka si Bombay, Rizalyn. Pero alam ko mas kailangan mo, may utang ka, bayaran mo yon. Kasi si Madeline, si Shena naman at si Cheryl, may asawa naman na yon. Oh, kinakamay mo, Madeline. Pag umagang nabili ako, almusal ko. Pansit, tsaka mga tinapay, mga kape ako. Oh, sige, sige. Mamaya, okay. Oh, Madeline, para sa'yo. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,000 pesos. Babayaran ko na po yung utang ko kung hindi dahil po sa inyo. Kaya na lang po talaga naisip ko kahit hindi ko po talaga kaya at wala po ang trabaho. Okay lang. Basta, ayan, pagbutihin nyo lang palagi. Ano? Yung mga utang na yan, bayaran nyo na. Hindi na nga po ulit yung sakit sa ulo. Ha? Hindi na po ulit yung sakit sa ulo. Hanggang kung nagugutom akong nahanap na akong wala man akong kakapit kong pera, nabila akong pagkain. Ayan. 5 million? Minsan gusto ko nga meron dala akong hapon. 5 million yan. Huwag mong pautang, huwag mong ipangsugal. Garo ng klaseng ito. Ito pera. Totoo yan. Walang kaya yung bayin luma. Totoo yan. Oh, Madeline, ano masasabi mo? Salamat sa pera po. Hindi na. Kinikilig ko. Tanggap ko na. Totoo yan. Sa isa pa lang, gano'n pa lang sa isa. Pero salamat po dito sa bigay nyo. Malaking tulong po ito. May bigas pa rin po. May bigas pa po, tsaka may pang-ulam. Wala na din po kami bigas ay last po yun sa NFA po namin binili. NFA po yung bigas namin. Sige na. At papunta na rin kami, ano? Salamat po kay Rablet. Oo, sige. Ano, Madeline, punta na kami, ha? Oo. Ito. Sa inyo yan. Para dadalahin din yun. Sa inyo yan. Ang dami dati, binigyan niya nga namin sa inyo, eh. Makabait ka na dito, Madeline. Ayan, o. Bombay. Gusto ko na nga sana paayos ko na itong bahay namin sa inyo. Oo. Ang nagsikip na Sa pati. amin, dating kaaway baga namin dyan. Huwag kayong makikipag-away. Napalayos na kami, lapat na daw na nga nung harong ni gusto na daw niyang gagbaon. Huwag kayong makikipag-away. Sige, Madeline. Salamat po. Salamat po. Sasama ka na sa amin, Bombay. Pangalan mo, Bombay, oh. Bombay na walang pera, Bombay na meron. 500 ka na. Bueno. Paras pati kayo niya, no? Payuhan mo. Ano, palit? Magpayo ang dalawa. Babay, merig din magsugal yan. Ano? Payuhan mo, itigil na kayo. Wala. Ano, magulan to tayo. Bro, nagpula tayo pang libangan. Bingo. Sayang pera mo. Pambili pagkain yan. Ay, sarap ka na eh. Kuya, may problema ba ata kay Leila? May problema. Anong problema? Parang pinaalis daw yun sa bahay nila. Hindi na sila nakatira doon. Bakit pinalis? Bakit? Sa binag natin, sa bantayan natin. Di man din baga kasi sa kanila yun. Bakit sila pinalis eh? Akala ko okay naman nung nakarang vlog natin. Hindi ko nga alam. Di man din sa akin sinabi yung pinakarason ay. Sige, ano,
puntahan lugod natin, kumustahin natin si Lela. So sa mga di pa nakakilala, si Lela is yung ilapit sa atin ni Pau, best friend niya, classmate niya. At hanggang sa yun, natulungan natin, nabigyan ko din ng work siya sa bahay na yung trabaho niya is sideline, hindi naman fix yung schedule na pwede siyang pumasok anytime na available siya. Yan, so yun ang trabaho niya sa bahay is yan, nagbabantay kay Baby Rabay and kay Jackson. Pero ngayon, kaya pala hindi na siya pumapasok ngayon, no? Halos ano na. Kaya pala Siya halos nakakapasok late. hindi siya nakakapasok lately, pero alaman din natin yung kwento. Ano? Dito na ba yung nakatira? Sabi po, Lela! Oh? Wala daw si Lela. Nasaan? Alam mo po kung nasaan? Hindi daw. Hindi daw. Dito po si Lela. Apartment. Ay, hello. Uy, basta. Ay, tagal na kitang di nakikita. Like, ito nang bago yung ano. So, Ano lang pala ka? maliit lang siya. Parang studio type lang. Hindi, upo ko muna dyan, Lela. Magkano ang renta niya dito? 4K po. Bago, mahal na ng renta ngayon, ano? Kasama na dun yung ano, hindi pa. Ay, kasama. Dati noon, ganito 2.5. Oo, ang ganito. Dati nga, kaya pang 1.5 to eh. Ayan, dito tayo ngayon sa, ano ba ito, apartment? Boarding house. Parang gano'n. Studio type. Studio type. Bed spacer. Oo. So, ano nangyari, Lela? Pwede ba ikwento sa amin kung ano yung nangyari sa, bakit? Galing kasi kami doon, wala akong sabi. Hindi lang nga alam kung nasaan ka o hindi lang sinabi siguro. Ano ba yung nangyari? Pwede mong magkwento sa amin? Mga Okay ano lang. pa kasi, bago kayo magpa-Korea ko, ay nung bago pa pong birthday si Krista, parang nagka-problema na po sila. Tapos, syempre po sa pamilya, nag-separate po. Tapos yung mga kapatid ko, syempre, babae din po. Kinuha po ni mama. Tapos ako man po, ginagabi na po ako sa inyo. Pag uwi ko po, wala na po, hindi ko na po naabutan yung tatlo, si mama, tapos yung dalawa. At pag uwi mo doon, Galing po ako umalis sa inyo, tapos wala na po. Umaga po may nag-chat sa akin, account ng kapatid ko, si mama daw po yun. Ako muna daw po bahala dun sa dalawa. Tapos kinuhaan niya po kami ito nga po yung apartment, si Mamo pinana. nagkuha Tapos inutang muna po niya yung pambayad at matrabaho muna daw po siya dun sa sa paresan yung sinasabi mo. Kasi di muna daw po siya mabalik sa bahay at nagka-problema nga po sila ni Papa, parang may nangyari po. So, ngayon, separate sila, hiwalay sila. Opo. Kaso po yung dalawa, dito po talaga yung kaming tatlo. Tapos, kaso po nung nakaraan, kinuha po ni Papa. Okay. At syempre po, Mas bunso sa'yo? grade 2 tapos grade 6. Grade 2 at grade 6. Ngayon, sino kasama mo dito? Ako lang po Ikaw lang. Dati may kasama ka dito mga Kami po kapatid. talagang tatlo. Nung hinatid niya po, baga ko yan nung Dito po yan. Kailan nga yan? Yung galing po sa birthday oo. ni Krista. Oo nga pala. Oo nga pala. Doon ko lang nalaman na hiwalay na. So, wala na bang chance na magkaayos yung magulang mo? Yun po, kaya po kinuha, nararamdaman ko man po gusto pa po ni Papa, kaya kinuha niya po yung dalawa para po, syempre magbalik po si Ma. At kapag nandito po yung dalawa, hindi niya kasama, wala man pong babalikan dun si Mama, parang gano'n. Buti. Kaya pinilit niya po talagang ibalik sa bahay. Buti sumama yung kapatid mo doon sa papa mo. Wala man din pong magagawa yun. Ako po kasi, syempre, parang pag may problema po baga sila, nalayo po ang loob ko kapag may nangyayari. Paano kasing nalayo yung loob? Na-distansya ka sa kanila? Ganda suot mo na Biglang change topic. Hindi man kuya, yung parang normal man po pag ang problema ng pamilya. Kapag Kapag alam mo pong may nasasaktan, syempre malayo ka po na masama yung loob mo doon sa nakakasakit. okay, so alam mo yung kwento. Opo. Kaya ikaw yung umalis doon. Kumbaga pumanig ka dito kay mama mo. Okay, nagagets ko. Kaya sila naghiwalay. Pero may
ano man po sa akin na ayoko po nung mabuhay yung kapatid ko na Sorry. ano po, hindi po magkakasama po pag kaya parang sa akin kung kaya ba nilang ayusin ko kasi kawawa din yung mga bata na kapatid ko. Ako nga po na mga problema kapag naiisip ko. Siyempre, bilang panganay din. Oh, Bata pa yung mga kapatid mo. Lalo na ngayon, dahil nga sa mga... Dahil sa kahirapan, di ka rin nakapag-aral, di ba? Kumbaga, hirap talaga. So, ayun. Kaya andito ka, di ka bumalik doon. Pinapabalik ka ba doon ng papa mo or ayaw mo lang talaga? Mas gusto mong maghiwalay? parang ang ano po inaabangan ko si mama kasi gusto ko sabay na kami. Parang, Okay. Nababalik. opo. Grabe yun, no? Biglaan din pala yung ano, pag-uwi mo doon, wala na. Tapos gano'n na nga, nagkabili na ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo. So, magkano yung renta dito at paano kayo nakakapagbayad? Kung ano, may advance po ba yun? Parang yung 2 beses na po binayaran. Kaya parang pa 2 months pa lang po. Okay. Parang bayad na po yung pangalawang buwan. Ganun pala. So ikaw mismo, ano yung plano mo, lalo ngayon? Di ba nagtigil ka? Anong plano mo? Anong gusto mong mangyari? Ayun nga kuya, parang napasok man po baga ako sa inyo. Pero kapag namamroblema po talaga, parang ayoko makipaghalubilo. Parang gusto ko lang mag-isa. Ngayon po, yung mag-isa ako dito. Guro, para akong... Ayoko po, parang nahiya ako makisama sa iba. Pag may problema ka, parang di mo kayang tawag dyan, yung di mo kayang maging okay sa harap ng iba pag may ano. Pero nung nakapasok muna ako sa inyo, kuya, pag gabi, ang kakwento ako sila Ate Nelia, na-advise man nila ako, kuya. Kasi, ko, mapakita yung nararamdaman ko kasi iyakin talaga ako. Kumbaga, sa ano kasi, kumbaga, tingin namin sa'yo, hindi ka umiiyak. Parang nahiya ka na ilabas yung pagiging, yung weak mo din, paminsan-minsan. Kasi talagang tingin nila sa'yo, tingin ng mga tao sa'yo, strong. Pero lang, normal naman yun. Diba? Kahit sinong umiiyak pa rin, normal naman yun. Lalo na pag may mga pinagdadaanan. Mas okay nga yun na nailalabas mo rin yung problema sa ibang tao kaysa palagi ka mag-isa. Di ba? At ganun siya. Talagang, kung tutuusin nga di ko pa malalaman yung problema niya. Sa ibang tao ko pa talaga nalalaman. Lahat. Si Lela. Sa ibang tao ko pa nalalaman. Basta huwag ka lang mahiya. Sabi ko naman sa'yo, pag gusto mong pumasok ka lang. Lalo na ngayon, kailangan nyo din ng pera. Di ba? Tapos, yun, kung mag-ready ka sa pag-aaral mo, no? Ikaw pa, anong masasabi mo pa? Patuloy lang yan. Padayon. Padayon yun, di ba? Kasi tulad nga ng sabi ni Kuya, si Lela yung type na hindi na nagsasabi, ganyan. Kasi ako, di ko alam, ngayon ko nga lang nalaman na na pala. So, yun, huwag kang maya na magsabi sa amin, mag-open, maghingi ng tulong kasi alam mo naman baga, syempre tutulungan namin ikaw. Part na rin siya ng Kalinga family natin, Kalinga Dahanan, Batch 3. Kaya huwag kang maya sa amin. Yan. Lagi ka lang lalapit, ganyan. Tapos dito lang naman ako para sa yung patuloy lang. Lalo na kay Lord. Wala. Sa akin kasi, ang pag doon sabi sa kwento niya, parang naiintindihan ko kasi siya ay, di ba, parang panganay. Iba kasi minsan yung parang, ito yung sacrifice din ng panganay. Tapos, siya yung nakaka-witness ng mga nung mga nangyayari sa family, especially dun between sa parents niya. So ako, yung based sa kwento niya, parang yun nga yung sinasabing impact ng mga decisions ng mga nakakatanda. Yung impact na hindi ko ma-explain din. Kahit lang. Yung impact ng decision ng parents, talagang ang una talagang magsasuffer or yung unang talagang maapektuhan is lagi yung mga anak. So, yun. So, ang ko is, like yung mga parents, yung mga nanonood din dito, yung mga, siguro mga nakaka-relate din.
lagi natin isipin na before we do something, let's always think yung magiging consequence nito sa pamilya. Doon sa mga anak. Ganun. Tapos, naiyak kasi ako, tatlo nadala. Hindi kasi syempre, di ba? Lahat naman ng hindi kasi hindi ko na-share dito. Syempre, meron din napagdaanan sa ganun. Ganun. So, ang usapan lang sa'yo, bilang panganay, alam ko gusto mo ipakita na na tough ka, na strong ka para sa mga kapatid mo. Pero alam ko, mahirap din sarilinin kasi yan. So, much better na i-open up mo. At masaya rin ako marinig na nakaka-open up ka na kina Ate Nelia. Yun, yung mga kasamahan din natin sa bahay, para naging, family kami, naging family mo din kami. So, nabigat siya. Kay Mang Jun at Gigi. Yan. Kaya yun kasi, diba, kasi tulad nila, diba nila Ate Nelia, kasi bilang nanay, syempre, alam din niya, nakarelate din sila somehow, yung nakakatulong sila sa'yo. Yung ganun. Kung gusto kong malaman na ng lahat ng kwento mo, chismis ka kay Mang Jun, Yan. Yan, kasi, yun, tapos bago kayo, tapos yun, bilang panganay, yun, pag-pray mo lahat yung magiging para sa kabubuti ng family ninyo. Na sana nga, maging okay pa. Kasi di ba, kumbaga, mag-asawa sila na sana yung mga decisions nila is para sa ikabubuti ng ninyo. Ayusin kung hanggat kayang ayusin. Kasi di ba, ang hirap din kapag broken ang family. Iba pa rin kapag buo kayo. Yun. Sana kung hanggat kayang ayusin hanggat kayang ayusin at ipagdasal mo na maayos ka kayo. Yun. Thank you po. So, ayan, at least nabisita natin si Lela at nalaman natin yung kanyang pinagdadaanan. At syempre, yun nga, part na siya ng Kalingap family, Kalingap tahanan. Diba? Kaya salamat po sa mga patuloy na nagsusuporta sa atin. Kahit may mga, syempre, di naman lahat talaga is sinusuportahan tayo. May ilan-ilan din pa rin na mga against or hindi sang-ayon sa mga ginagawa natin. Pero ganun pa man, ang layunin lang naman natin is makatulong sa pamagitan ng pag-vlog natin. Kasi di naman tayo mayaman. Kumukuha lang din tayo ng pantulong is sa pag-vlog natin. Kaya, ayun po, mabibigay tayo kay Lela na sana makatulong sa'yo, Lela. At lalo na ngayon, bihira ka naman pumasok ngayon, no? Pero pwede ka naman bumalik anytime kapag ready ka na. Kapag nalampasan mo na yung problema na pinagdadaanan mo ngayon. At sana maging okay ang parents mo na kung kaya pa, magkaayos sila. No? Yun. At si mama mo pala hindi naka-stay dito? Para sa siya, tawag dyan, stay in. Opo. So basta mag-ingat ka lang dito, Lela, ano? Opo. Ingat ka dito, lalo na pala madalas din na wala kang kasama. Ayan. So ito, Lela, sa'yo. Ayan. 6,000 pesos. Thank you, Kuya. Salamat. Lahat ka ni Raman. Miss ka ni Raban. Thank you din sa mga viewers natin, no? Huwag lang ako pasalamatan mo yung mga viewers natin na nagtitiwala at nagsusuporta. Sabi ko nga, kung may mga nagbabati ko sa atin, hindi na natin kailangan masyado mag-explain. Sila mismo kasi alam at napapanood nila yung mga ginagawa natin. Ano? So yun, gusto kong sabihin sa So, salamat po una kay Kuya Rab. Just syempre po sa mga viewers, kahit na may pagsubok din sila Kuya ngayon na tinatahak ngayon. Tapos, sana po dun sa mga naniniwala sa kanila is sumuporta pa rin talaga. Kasi sila Kuya naman, yung vlog nila is may layunin talaga. Araw-araw sila may parang iba-vlog para may matulungan din sila araw-araw. Kaya sana po manood po at patuloy pong tulungan yung Kalingap po. Kalingap tahanan. Tas yung channel po para may parang katulad ko po na syempre kahit di po nakakasabi parang nag-aano po ng kailangan rin pong tulong ganyan. Kaya salamat po sa inyo. Hindi lang po kay Kuya Rab, kay Ate Jack at kay Pao. Thank you rin po sa pagpunta dito. Kahit na wala po akong chat, sila po talaga ang nakakaalala dito ngayon. Kaya salamat po.
So, ayan, thank you. Saka po sa aming mga beneficiary po ni Kuya is masaya po kami sa mga nagagawa po sa amin kasi wala naman pong pilit na nangyayari. Kumbaga po, kusang loob po nila talaga. Katulad nga po ng sabi ko po kanina is, ngayon po kahit wala po pang paramdam sa kanila, marunong po silang makaalala na kailangan rin po ng mga beneficiary nila ng tulong. Iniisa-isa po talaga nila yung mga parang mga wala po talaga yun sa kanila pong mag-asawa talaga ni Ate Jack. Kaya parang marunong po silang marunong po nilang parang nakikita po nila kung sino po talaga yung kailangan po talaga ng tulong. Wala po silang mga pinipilit na gawin or inaabuso po sa aming mga beneficiary ngayon ni Kuya Rab. Di tulad po nung mga sinasabi po nung mga bashers ngayon na parang may nangyayari pong sa pilitan, sa kalingap po. Yun po, wala pong nangyayaring ganun. Busa po lahat po. Bashers na yun, may ano din yan, may tamang paraan para sa kanila. Basta kami, basta tayo, masaya tayo sa ginagawa natin, di ba? Na nakakatulong tayo sa mission natin. So maano na rin kami, At may pupuntan pa kami. Lela. Sige Kuya, salamat po ulit. Ingat ka dito. 4,000 pati ang mo dito, renta. Salamat Ate Jack. Malakas ka. Walang kasayawan si Sarapay. Okay, bye-bye, Lela. Ingat ka palagi. Ingat po. See you sa camp.